pagpasyal ko dito sa Subic, mas lalong naging memorable ang aking stay dahil sa espesyal na lugar na tinuluyan ko. Unang-unang reason ay dahil sa relaxing ambience. Yun nga, parang napaka-quiet yung place. Bihira na tayo makakita ng mga resort tulad nito na hindi crowded. Tapos, ang kagandahan pa yung sceneries. Kasi usually, ang mga resorts, lalo ng mga beach resorts, at pag tinanaw mo yung dagat, ano yan, endless water. Pero dito makikita mo pa yung mountains of Zambales. Tapos, napakalinis ng tubig. Kasi nga, hindi masyado maraming tao ang nagpupunta. Kaya, perfect talaga siya for relaxation. All hands means, yung term yung all hands on deck. So, private, sergeant, yung mga rank and file ng Navy, ito yung beach nila dati. Hindi lang relaxing ambience dahil samahan mo pa ng masarap na pagkain. At ang pinaka-challenging sa stay ko dito ang matry ang extreme water sports. Pinaka nag-enjoy ako talaga sa kayak at saka jet ski. Kasi yun nga, halos solo mo yung dagat, tapos malinis yung tubig, kaya kahit nga mag-swimming ka lang, mag-e-enjoy ka na without all the facilities. Swimming lang, mag-e-enjoy ka na dahil yung tubig pa lang, naku, napakaganda na. Dahil nga sa mga reasons na ito, talagang masusulit ang bakasyon nyo dito sa All Hands Beach dahil mas lalo pa itong pinapaganda. All day, all night fun. And ginagawa namin yan at pinoprogram namin kasalukuyan. Gusto namin magkaroon ng mga adventures. At the same time na yung leisure ng mga tao ay ma-enjoy din nila. Siyempre, pag naghahanap kayo ng mga bagong lugar na pwede nyo gawing hideaway or gusto nyo mag-relax, talagang relaxation at its best, perfect na place itong All Hands Beach Resort. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating pagpasyal dito sa Olongapo kung hindi natin matitikman ang mga ipinagmamalaki nilang delicacies dito. The Ritz Kitchen ay nag-umpisang umusbong noong 2008 at hanggang ngayon patuloy pa rin ang pagdadagdag ng magagandang experience sa mga turista sa kanilang paglalakbay dito sa Olongapo. Okay, kasama ko na nga ang napakagandang chef, si Chef Josie. And Chef Josie, ano po ba itong mga niluto natin ngayon? Ito po chicken Singapore. Paano po ginagawa itong chicken Singapore? Parang ano po siya, steam po siya, chicken. Yung chicken breast ang ginagamit para mas malambot. Natin ay chicken Singapore. Kailangan po ng hiwa-hiwa yung manok. Kailangan po natin ng luya at saka onion leeks. I-add natin yung ginger para mambot yung karne. I-add din po natin yung sang. Pakuluan po natin ng 15 minutes. So ano po itong mga condiments na kasama niyo? Fresh tomato. Fresh tomato salsa. And paano ginawa yung salsa, Chef? Nilaga mo na yung kamatis. Tapos yun ginisa sa bawang sibuyas. Nilagyan ng seasoning. Okay, so mamaya titikman ko yan. Itong second dish natin, ang tinatawag na shrimp in wine and olives. Ayan, pangalan pa lang, pang mayaman na. Ayan, Chef, paano mo ginawa doon? Niluto lang po siya sa olive oil, butter, and then meron din po siyang green olives.
dito sa shrimp in wine, hahatiin po sa gitna. Gagawin natin dito, i-marinate natin na may sili at seasoning. Isa natin sa olive. I-add na po natin yung marinate na ito. Okay, so syempre, titikman ko ngayon to. Pero bago lahat, Chef Josie, paano po ba kinakain tong Chicken Singapore? Ayun, malawa. Sir, nila Sige, gagayahan kita, Chef. Ang lasa ng ating Singapore chicken, hindi siya yung common na matitikman natin sa pang-araw-araw na ulam. Tapos nag-drive yung sweetness at saka sourness nung tomato salsa at saka yung garlic. Tapos yung freshness nung lettuce. Sarap. Perfect! Isa pa, para malasahan ko talaga. Perfect yung pagkaluto ng shrimp. Hindi siya overcooked, hindi siya yung parang rubber na. At yung olives natin, napaka-mild lang ng saltiness niya. At saka nagka-complement din dun sa shrimp. Kaya wow. Sarap. Pagkakain kayo dito sa Day Ritz, syempre huwag niyong palalampasing matikman ang kanilang special na crispy pata. Yan. Ito nga daw talagang pinagmamalaki nila to. At kailangan ko daw matikman. Rinig na rinig ang crispiness. Tignan muna natin yung balat. Ay! Tignan nyo naman. Effortless. Humiwalay ang balat sa laman. Ganun ka lambot. Ito na. Nagme-melt sa bibig. Ganun kalambot yung balat. Tapos yung crispiness niya, hindi yung crispy na matigas.